I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello Universe. Nako, mayroon tayong upload videos. Kung nakikita nyo ito mga kababayan, kagabi yung Concierto de Palacio, no? Napaka ganda ito sapagkat lahat ng artista na nandyan. Alam nyo, ito si Pangulong Marcos Jr., hindi niya binabaliwala mga kababayan ang mga pelikulang Pilipino. Ay binibigyan talaga niya ng buhay. O kaya itong mga artista na nagtipon-tipon diyan sa Malacanang, no, ito basahin ko sa inyo. Sabi dito, recognizing the invaluable contribution of the Philippines film industry to the country's art and culture, President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luisa Araneta Marcos hosted the 5th Concierto sa Palacio para sa pelikulang Pilipino at sa Kalayaan Grounds in Malacanang on December 15, 2024. Alam nyo mga kababayan, first time po lang nangyari ito. Pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga bigating artista. Pero ituloy ko muna ito, okay, para marinig ninyo. The event was graced by key personalities including celebrated actors, directors, and producers who continue to pave the way to bring the Philippines film industry into the global spotlight. Iyan ang Pangulong Marcos Jr. Hindi niya nakakalimutan mga kababayan ang mga pelikulang Pilipino. Tingnan nyo isa lang po ang nakakaisip ng ganyan. Concierto de Palacio. Bagamat maraming humuhusga, kilala nyo naman mga yan kung sino mga yan, mga inggit lang. Tuloy. The night featured song from the blockbuster hit movies of the past accompanied by the experts from beloved Filipino films, making the evening truly nostalgic as the crowd celebrated both the golden age of Filipino cinema and the enduring spirit of today's Philippines filmmaking. O, di ba mga kababayan? The celebration coincides with the 50th Metro Manila Film Festival. Yes, kasi yan awardee, no? Pag sinabing 50th Metro Film Festival, lahat mga pelikula ay magpaparada. Nako, swerte. Sino kaya magiging best actor sa mga Pilipino ngayon na pinapalabas na pelikulang Pilipino mga kababayan? Hindi na ako nakakanood, Tuloy. 50th Metro Manila Film Festival, which is ang MAFF, showcasing 10 films, and the breadwinner is a Green Bones, Isang Himala, The Kingdom, Strange Frequencies, Taiwan Killer, ay maganda ito, Hospital, Espantajo, Hold Me Close, My Future You, Tupac, and Uninvited. Manood na kayo mga beswa, Ayan The event was spearhead by the Office of the Presidents, which is ang OP, in the collaboration with the Radio Television Malacanang RTBN, the Film Development Council of the Philippines, and the Metropolitan Development Authority, which is ang MMDA. Ay, maganda to guys, no? So, dahil dito, para kompleto, detalyado, panoorin nyo itong mga mensahe ng mga sikat na mga actors and actress, of course, ang directors. Nagpapasalamat sila sa ating mahal na Pangulo, mga kababayan. First time po nangyari ito, no? So, dahil dyan, ito na. Pinaghahalo na yan mga kababayan, mga singers, mga actors, celebrities, lahat. Kung nakikita nyo, ayan wow, mga bigay, nandyan si Mimi Vice, Ayan ang Pangulo at ang First Lady, ayan, Shasha Padilla. Di ba guys?
mahalaga para sa industriya ng pelikula na mabuhay ulit kasi nga matagal nang walang masyadong tumatangkilik sa pelikulang Pilipino. Sana ito yung start ulit. Lalong-lalo na sa Metro Manila Film Fest. I think doon nagsimula ulit yung pagiging masigasig ulit na mapanood ang mga pelikula. Napakalaking bagay po na alam naming may suporta mula sa gobyerno, lalo na po sa ating Pangulo. Sana po talaga tuloy-tuloy na ito dahil sa totoo lang po, first time dahil nakasali na rin po ako sa ibang mga MMFF in the past, pero doble po yung kaligayahan na malaman namin na mayroong ganitong event sa palasyo, sa pangunguna nga po ng ating Pangulo. Kaya maraming salamat. Yeah, I mean, it feels good. I mean, I feel really honored to be here. It's my first time here, and I'm just really happy that they really support Philippine cinema, and I'm all for it. And yeah, I mean, super excited. We greatly appreciate, the Philippine film industry greatly appreciates this event because I think it proves once and for all that this is one administration that does not just merely give lip service. It's not merely a set of promises. It's not merely reaching out to the Philippine film industry when there is something needed from the people of the industry. Here we see a deliberate and concentrated and concerted effort of the administration to really help the film industry, which is in dire need of the support of the government. Sa lahat ng mga kapwa ko Pilipino, inaanyayahan ko kayo na panoorin ang 10 pelikula ng Metro Manila Film Festival. Naiiba ang taong ito sapagkat ito ang ika-50 anibersaryo ng MMFF. At sa dahilang ito, hindi lamang yung laki ng mga stars, kundi yung kalidad ng mga pelikula na ipinagsama-sama para maging makahulugan at higit sa lahat, magkaroon ng kinabukasan ng pelikulang Pilipino, dala ng 10 pelikulang ito. Yes, sana po panoorin nila yung Espantajo. And syempre po lahat ng kalahok sa Metro Manila Film Festival. At nagpapasalamat kami na kahit papano nagkaroon ng involvement ang government natin sa ating industriya ngayon. Ako po ay mapalad na sa taong ito ay naging bahagi ako ng isang pelikulang kasama po ang aming bidang si Vice Ganda, sa isang pelikulang tatatak sa puso ng bawat Pilipino. Ito po yung And the Breadwinner Is. Well, we have Strange Frequencies for this MMFF, and for next year I have a series that I'll be producing as well. Yes, sana po sa lahat mga Pilipino natin dyan, manood po tayo ng Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, at supportan po natin ang wikang Pilipino. From the bottom of my heart and in behalf of the Film Development Council of the Philippines, maraming salamat po. Ang na-appreciate namin ay hindi lang kayo nangangakong tumutulong po kayo at ang bagay na yan ay nakakapanibago. At hindi nyo alam kung paano nabuboost ang moral ng mga kasamahan namin sa industriya. Wow. Maraming salamat uli, Mr. President. Yeah. Oh, yun mga kababayan, narinig nyo yon? Oh, see? For the first time, yan po ang Pangulong Marcos Jr. Hindi niyo po nakakalimutan, binibigyan niya ng halaga itong mga show business, ng industriyang Pilipino. Oh, 'di ba guys? Sa ating mga kababayan, ano pang hinintay nyo? Manood na kayo. Oh, 'di ba? Ang magagandang pelikulang Pilipino. Wow. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Si PBBM lang talaga ang sakalam, wala nang iba, Lahat binibigyan niya ng kahalagahan. Okay? Ordinaryo ka man or kilala kang tao. Talaga naman the best president ever, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.